Magandang oras mga card lover, mga kababayan, mga ka-golden boy. Meron tayong bigyan ng reaction ngayon. Ito yung ang Kongreso. Ang Kongreso ay gustong imbestigahan ang pagkamatay mismo nitong si Secretary Cabral dahil nga sanga-sanga na yung koneksyon. Marami ng pangalan ang nalink sa kanya at si Cabral mismo pala ang may hawak ng final listahan ng mga pangalan ng mga proponent sa gobyerno, proponent sa Kongreso, sa Senado, kung sino talaga yung binibigyan, ay hawak pala ni Cabral ang mga papilis na yun. Kaya napakalaking stress, kaya nai-stress si Cabral. Kasi siyempre yung mga proponent, tawag ng tawag yun eh, na wag mo akong wag mo akong idawit ha, wag mo akong ilista diyan sa listahan mo. Maraming tumatawag sa kanya at hindi lang yan, maraming death threat sa kanya. Kaya nga na-stress na siya. Sobrang stress na kailangan talaga dapat doon ay meron siyang mga kaibigan, kamag-anak na nasa paligid niya, mga pare, madre na magbigay sa kanya ng magandang advice o kaya psychologist at psychiatrist mag-advise kay Cabral para hindi niya magawa yung At saka pagkakamali ng gobyerno, hindi nila binibigyan ng proteksyon. Dapat kasi si Cabral, napaka-importanting witness. Siya yung may alam lahat ng nangyari sa DPWH. Kasi siya yung panghuling sekretary na tinalaga ni Digong. Siya yung napakaraming alam. Kaya nga nang binuking niya si Pulong, di ba? Sinabi niya, kinonfirm na sa Kongreso na okay, nag-approve nga ang DPWH ng 51 billion sa distrito ni Pulong. Yun yung isang napaka-stress niya kasi nabanggit niya ang Pulong na pangalan. Kaya nang nabanggit ni Pulong yun, di ba? 1 week after nang nabanggit ni Cabral ang pangalan ni Pulong, ay biglang nag-apply ng tour si Pulong sa Congress, di ba? Sumulat sa Congress na mag-tour siya in 14 countries. Yun pala dahil nabanggit siya ni Cabral Kaya napakaraming sanga-sanga na pangalan na konektado. Kaya ito pakinggan natin ang mga hinaing ng mga congressman dito sa sinasabi nila na bakit yung mga testigo ay namamatay pero yung mga magnanakaw ay hindi. At kailangan ng proteksyon ng mga testigo. So ito yun, pakinggan natin ang Kongreso. If this is not investigated thoroughly and independently, we send a dangerous message that in this country, those who know too much Tama. are disposable. If this is not investigated thoroughly and independently, Ayan, so we send a napakagandang dangerous pagkasabi yun. message that in this country, those who know Somebody who too knows too much much are disposable, will be disposable. and those who Disposed steal lang, public parang funds basura are ka lang untouchable. Pero yung mga magnanakaw ay untouchables na pagagandang pagkasabi. Totoo naman yan. Yung 51 billion sa Davao, untouchable yung di ba? Yung proponent diyan. Pero yung nagsabi na mamatay. Sa palagay ko nga ay hindi Sa palagay ko hindi tumalon ng sarili niya yung si Cabral. Kasi nga naka-check-in pala siya sa hotel ni yung Eric Yap, 'di ba? Eric Yap ay sangkot din na di ba? Iimbestigahan din si Eric Yap Napakalaking din pala ng Eric Yap na yan, ng congressman na yan. Pala absent din yan, katulad ni Pulong. Pala absent pero mayroong maraming negosyo. Kaya nga nadawit siya sa flood scam, kasama siya Nasa listahan siya ng imbestigahan. Kaya nga labas-labas ng bansa din yung Eric Yap na yan. At hindi natin alam dahil alam ng hotel kung saan pumupunta si Cabral sa araw na yon, pwedeng nasundan siya, di ba? Pwedeng tadyakan ka lang doon sa gilid ng doon sa bangin, tatadyakan ka, mahuhulog ka na Conspiracy theory lang yan ng ating mga nagbablog din sa Pero 90% ako'y naniniwala na tumalon si Cabral out of too much stress. Tumalon siya dahil stress siya. Yung iba dyan ay mga conspiracy theory na lang yan na mayroon daw sumunod at itinulak si Cabral. Okay, parang sa pelikula lang nangyayari yata. Okay, patuloy tayo sa mga hinaing dito ng mga congressman.
tungkol sa dapat imbestigahan talaga sa Kongreso ang pagkamatay nitong Secretary Cabral. Nagtataka ang ilang miyembro ng House Minority Bloc kung bakit hindi agad na-secure ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang mahalagang dokumento at electronic device ni dating Department of Public Works. Nagtataka ang ilang miyembro ng House Minority Bloc kung bakit hindi agad na-secure ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang mahalagang dokumento at electronic device ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ito ay bago pa man ang bigla ang pagkasawi ni Cabral noong Huwebes, December 18. Itinuturing na isa sa mga pangunahing personalidad na iniimbestigahan sa flood control corruption scandal ang dating DPWH official dahil sa umano'y hawak nitong listahan ng mga proponent ng mga questionableng proyektong pang-infrastruktura o ang mga sinasabing nasa likod ng anomalya. Siya ang isa sa mga central or key figures, and yet Ayan, so tama hindi itong man sinabi lang ni Dilima. sinecure muna Yung kanyang mga assets niya, hindi dokumento, yung kanyang mga bank accounts assets, niya ay open yung lang. siniz, wala seizure Nakapag-withdraw of her pa si Cabral, assets. ang laki-laki pala ng hati na dyan eh. Kaya nga tumalon siya eh. Dahil sa napakalaki ng kasalanan niya. Ngayon, maluwag kasi si PBBM eh. Dapat kasi doon ay meron ng palaging kasama to. O kaya, iano muna siya, ilagay sa isang facility na pribado na hindi makakalabas-labas kasi delikado talaga ang buhay ni Cabral dahil siya yung may alam, may hawak ng mga listahan ng pangalan. Yun na yun, nandun na nga kay Libeste kasi inagaw ni Libeste. Kaya pala nakabandage yung pinky, yung hindi liit ni Cabral dahil nabali pala yun nang mag-agawan sila ni Libeste ng isang bulk ng papers na nandun pala yung mga listahan at mga projects, mga list of projects and list of names of proponents. Nandun kay Libeste ngayon. Ang problema kay Libeste, pinipili niya yung pangalan na ilalabas niya eh. Yun ang problema. Kaya hiling ng Kongreso na ilabas ni Libeste lahat. Ibigay sa Senado para sa Blue Ribbon Committee at sa Kongreso ang kompleto, hindi yung patingi-tingi, di ba? Alright, so balikan natin si Lila Dilima, video courtesy ng UNTV. Nakakapag-withdraw pa daw? Bakit hindi ka agad ginawa ng proper authorities na i-seize, i-forfeit yung kanyang mga assets? Tama. At hindi siya sinecure. Nakakapag-withdraw pa daw? Bakit hindi ka agad ginawa ng proper authorities Ayan. na i-seize, i-forfeit yung kanyang mga assets? At hindi siya sinecure bilang material figure in all of this na marami siyang nalalaman. Nagtataka kami kung bakit matagal na rin nilang alam na dapat nangyari ito. Pero nung isang araw lang nila ginawa at only after the death of Undersecretary Cabral. So these are among the things that we need to look into sa investigasyon. Ayan, so tama Kaya lang naman na formal nang pinaiimbestigahan sa Kamara ni na Kahit House napatay na Senior si Deputy Cabral, kasi Minority yung mga Leader magnanakaw Erice talaga at na 11 kasama isa ni pang Cabral. kongresista Ay, ang nandyan bigla pa rin. ang pagkamatay ni dating Undersecretary tinatawag Cabral. na untouchables. Paturtur lang eh, di ba? Grabe. Tinuro na nga, hindi pa mahuhuli dahil untouchables. Bakit ganun? Wala namang untouchables. Basta presidente ang magsabi na hulihin yung tao na yan, isang batalyon ipadala doon, anong magagawa ng tao na yan kahit na untouchable siya? Basta presidente, chief of staff yung magsasabi, ay walang magagawa ka dahil presidente ka. Kaya kailangan kay PBBM, ngipin talaga ng ng buaya, ay hindi, ngipin ng lion, di ba? Tiger. Hindi yung buaya kasi ang buaya ay masiba eh. Mali. So, dapat kay PBBM, ngipin ng tigre o ngipin ng lion, yung ganun. Kasi hindi natatakot tong mga untouchables daw. Ang totoo na untouchables ay ang presidente. Kaya nga noon sa panahon ni Digong untouchable siya eh. Alright, so ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, mga kababayan, mga ka-art lover, ako'y magpaalam na at ako'y babati ng Merry Christmas and have
prosperous 2026 New Year sa lahat. Hanggang sa muli, laban peace.